Isang maliwanag na araw, habang nagsasalo-salo sa masarap na tanghalian, masaya si Manso at ang kanyang pamilya. Pasasalamat ito sa mamahaling karne na ipinadala ng kumpanya ng papermaking na pinagtatrabahuhan niya bilang gantimpala sa kanyang pagiging mahusay na empleyado sa loob ng 25 taon. Habang ang neurodivergent niyang anak na si Ryan ay tumutugtog ng cello, binubuksan naman ng kanyang misis na si Mi ang mamahaling regalo na binili ni Manso para sa kanya. Sa sobrang saya ni Manso sa buhay, niyakap niya ang pamilya ng mahigpit. Kinabukasan sa pabrika, nalaman ni Manso na nabili na pala ang kumpanya ng mga Amerikano, at papatanggalin nila ang 20% ng mga manggagawa. Kailangan pa nila ng listahan ng mga matatanggal. Sinubukan ni Manso kausapin ang bagong may-ari para hikayatin siyang huwag magbawas ng empleyado, pero hindi siya pinansin. Tinanong siya ng isang katrabaho kung nakatanggap siya ng mamahaling pagkain, at doon niya nalaman na ang mga matatanggal lang ang binibigyan ng ganitong regalo bilang isang pasabog na palm. Ibig sabihin, wala na siyang trabaho. Hindi muna sinabi ni Manso sa pamilya, pero nagdesisyon siyang sumali sa isang support group para sa mga walang trabaho. Inumpisahan sila ng host sa isang ritual kung saan hinahaplos nila ang kanilang mukha habang inuulit na hindi nila kasalanan na nawalan sila ng trabaho, at susuportahan sila ng kanilang pamilya. Dahil dito, nagkaroon si Manso ng lakas ng loob na tawagan si Mi at sabihin ang nangyari, pero nangako siya na makakahanap siya ng trabaho ulit sa loob ng 3 buwan. 13 buwan ang lumipas, at si Manso ay nagtatrabaho na sa retail na may napakaliit na sahod at masamang oras. Bukod pa rito, may matinding sakit siya sa ngipin, pero ayaw niyang gumastos para magpagamot sa dentista. Isang araw, nakakuha siya ng interview sa isang malaking kumpanya, kaya't nagtanong siya sa kanyang manager kung pwede siyang umalis ng maaga. Dahil dito, tinanggal siya sa trabaho, at sa kalaunan. Isang araw, nang tingnan ni Mi ang kanilang mga sulat, natuklasan niyang hindi pa nababayaran ang kanilang mortgage. Pagkatapos ng tanghalian, nagpunta si Manso sa isang interview at buong oras siyang kinakabahan. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang kahinaan, sinabi niyang hindi siya marunong tumanggi, kaya't hindi siya natanggap. Nang gabing yun, sinabi ni Mi na nakakuha siya ng trabaho sa isang dental clinic. Gumawa rin siya ng listahan ng mga bagay na kailangan nilang itigil gawin ng pamilya hanggat hindi nakakakita ng trabaho si Manso. Pinayagan pa si Ryan na ipagpatuloy ang kanyang cello lessons, pero gusto ni Mi na ibenta na nila ang bahay at palitan ang kanilang mga sasakyan ng mas mura, para lang makabayad ng utang at makapag-upa ng apartment. Ayaw ni Manso sa ideya at sinabi niyang ito ang bahay na pinaghirapan niyang ayusin noong bata pa siya. Pero binanggit ni Ryan na nauubos na ang severance pay ni Manso, at ipinakita pa sa kanya ang liham mula sa bangko na nagsasabing malapit na nilang mawala ang bahay kung hindi sila makakabayad sa loob ng 3 buwan. Kinabukasan, kinuha ng mga magulang ni Mi ang mga aso nila, at sinabi ni Mi sa mga anak na ibabalik ang mga ito kapag nakahanap ng trabaho si Manso. Pagkatapos, dumating ang isang potensyal na buyer na si Wo upang tingnan ang bahay, at sobrang hindi komportable si Manso kaya't umalis siya. Sa labas, nakita niya ang anak niyang si Sion na kasama ang best friend niyang si Gian Ho, na anak pala ng buyer. Si Ryan naman ay umiiyak dahil sa mga aso, at ipinangako ni Manso na hindi nila pababayaan ang bahay. Matapos ang isa na namang nabigong interview, nagmakaawa si Manso, nakaluhod at umiiyak habang hinaharang ang pintuan ng banyo upang mapakinggan siya ng boss. Pinalo siya ni Manager Sean Chul para makalabas ang boss at sinabi sa kanya na dapat ay may higit siyang dignidad, bago siya bigyan ng pera para sa isang inumin. Sa bar, umiinom si Manso ng whiskey habang pinapanood ang mga video ni Cyan Cho, at natutunan niyang isang successful na influencer pala ito. Biglang nakatanggap siya ng video call mula kay Mi, na sinabihan siyang huwag nang magtambay sa bar at sinabi rin na gusto silang makausap ng guro ni Ryan. Nagkita ang mag-asawa at sinabi ng guro na hindi na siya pwedeng magturo kay Ryan dahil isang prodigy siya at kailangan ng mas advanced na klase mula sa mas mahal na tutor. Nang gabing yun, nanood si Manso at Mi ng mga video na ginawa ni Sean Cho para sa kumpanya nito. Napansin ni Mi na perfect ang trabaho ni Sean Cho para kay Manso at pabirong sinabi na sana'y makuryente si Sean Cho, na nagbigay kay Manso ng ideya. Kinabukasan, naghanap si Manso ng paraan para subaybayan si Sean Cho. Nang tumigil si Sean Cho upang tumawag, muntik na siyang matuklasan kaya mabilis siyang tumakbo pataas at nagtago.
Tumayo siya sa tuktok ng isang building para pagmasdan si Sean Chul at itaas ang isang paso na tinangka niyang ihulog sa kanya. Nang madiskubre ng may-ari ng paso, ibinaba ni Manso ito at naghanap pa ng mas malaking paso. Nang bibitawan na niya ito, nalaman niya na hindi tiyak na makakakuha siya ng trabaho kahit mawala si Sean Chul dahil maraming kalaban. Pagbalik ni Manso sa bahay, dala ang isang toy gun at burner phone, nagsimula siyang magplano. Tumawag siya sa isang papermaking magazine para maglagay ng peking job ad. Kinabukasan, si Balmo ay inis na inis sa kanyang asawa, si AR. Dahil wala na siyang trabaho, ginugol ni Balmo ang buong araw sa pag-inom at iniiwasan ang pagligo. Nang umalis si AR para sa isang audition, nabasa ni Balmo ang peking job ad ni Manso sa magazine at nagkaroon siya ng ideya. Tumayo siya mula sa sofa, naligo, at nagsulat ng application letter tungkol sa kanyang karanasan. Di nagtagal, nakatanggap si Manso ng daan-daang mga resume na nag-a-apply para sa peking trabaho. Binasa ni Manso ang lahat ng ito at ikinumpara sa sarili niyang resume, hanggang sa matira na lang ang dalawang lalaking maaaring talunin siya sa interview, si Balmo at si Shijo. Matapos sunugin ang mga ibang liham, kinuha ni Manso ang Vietnam War gun ng kanyang ama mula sa memorial at pinalitan ito ng toy gun. Kinabukasan, nagsimula na siyang magmatsyag kay Balmo. Pumili siya ng magandang pwesto sa mga puno at ginamit ang binoculars para pagmasdan ang bahay. Ngunit, nadiskubre niyang may CCTV ang bahay. Biglang dumaan ang batang kasintahan ni AR at pinag-aralan ni Balmo kung paano iwasan ang kamera. Nang magsimulang maglakad papunta sa gubat ang binata, natarante si Manso at tumakbong pabalik sa kanyang kotse. Kinabukasan, bumalik si Manso sa kanyang pwesto, at muntik siyang makita ni Balmo habang naghanap ito ng mga kabute. Nagtago siya sa huling sandali at inilabas ang toy gun, pero sobrang nerbiyuso kaya hindi niya magawang magpaputok. Dumating si Ara at nagsimula silang mag-picnic. Hindi pinansin ni Balmo ang mga kwento ni Ara at laging tinitingnan ang cellphone, naghihintay ng mensahe mula sa peking kumpanya. Puno na ng inis si AR, kaya't sinabihan niya ang asawa na bakit hindi nito tinanggap ang job offer ng kanyang tatay sa kafe, at bakit gusto niyang magtrabaho sa industriya ng papel. Pinayuhan ni Balmo siya na ang industriya ng papel ang nagpalaki sa kanila, kaya't lumabas siya ng bahay at nagtungo sa mailbox. Bigla na lang dumaan si Manso at nahulog mula sa burol. Na nakita ni Ara, nakagat siya ng ahas, kaya tinulungan siya ni Ara at pinigilan ang dugong damaloy. Nang matapos si Ara, sinabi niyang natutunan niya ito sa isang play, at ipinagpatuloy ang pagsuso ng poison. Tumawag si Manso kay Mi, kaya't sinabi niyang tatawagan siya ulit mamaya. Nang matapos, binigyan siya ni Ara ng stick para palayasin ang mga ahas. Nang gabi, naghahanap si Manso ng impormasyon tungkol sa ahas at natuklasan na maling impormasyon pala ang ibinigay sa kanya ni Ara. Nang magkasama sila ni Mi, nag-uusap sila tungkol sa lumang mga alaala. Ngunit, pinutol ni Mi ang kasiyahan nila para pag-usapan si Sayon. Nalaman ni Manso na si Sayon ay anak ni Mi mula sa kanyang ex-boyfriend, at hindi alam ni Sayon na hindi siya tunay na anak ni Manso. Inisip ni Mi kung oras na bang sabihin nila ang totoo, ngunit ayaw ni Manso dahil siya na ang nagpalaki kay Sayon, kaya't siya pa rin ang tunay na tatay. Inamin ni Manso na madalas siyang umalis sa bahay para mag-interview. At sinabihan siya ni Mi na baka dapat mag-apply na siya sa mga trabaho na hindi konektado sa industriya ng papel. Pero, gaya ni Balmo, ipinaliwanag ni Manso kung gaano kahalaga ang industriya ng papel at kung paano ito nakatulong sa kanila, kaya't hindi pwedeng mawala ito, lalo na ngayon na digital na ang lahat. Kinabukasan, pumasok si Manso sa bahay ni Balmo ng palihim, sinusundan ang mga hakbang ng batang kasintahan ni Ara. Mabilis siyang umakyat sa taas at narinig niyang abala si Arao kasama ang kanyang lover. Pero hindi pa dumating si Balmo kaya't kinailangan niyang umalis. Habang nagmamaneho, nakita ni Manso si Balmo papauwi, kaya't agad niyang binago ang direksyon ng sasakyan at sinundan ito. Pagdating sa labas ng bahay, ginamit ni Manso ang burner phone para tawagan si Balmo at sabihing gusto siyang interviewin ng kumpanya. Ngunit kailangan niyang pumunta agad sa opisina dahil aalis ang may-ari ng kumpanya para sa isang importanteng business trip. Pumayag si Balmo pero bago umalis, pumasok muna siya sa loob ng bahay para magbihis. Doon, nadiskubre niyang may affair ang asawa niyang si Arao, kaya't mabilis siyang lumabas at nag-collapse sa sahig.
Sinubukan niyang tawagan ang kumpanya para i-reschedule ang interview, pero hindi siya sinagot ni Manso na matiyag ang nanunood sa kanya. Umalis si Balmo na malungkot at nagpunta sa isang bar upang uminom kasama ang isang kaibigan. Pagkatapos, sinundot ni Manso si Miri, na nakakita ng fast food bag sa passenger seat at nagalit sa asawa dahil sa paggastos. Narinig ni Miri na may sakit sa ngipin si Manso, kaya't inalok siya ng boss niyang si Jinho na siya na ang mag-aalaga dito. Dahil sa pagkainggit kay Jinho, nagalit si Manso at nagsimula siyang magmaneho ng sablay, sabay sabing huwag nang banggitin si Jinho sa kanya. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Manso sa bahay ni Balmo, dala ang baril na nakatago sa loob ng kitchen mitten. Pagpasok niya, nakita niyang nakikinig si Balmo ng malungkot na music at nang itinutok niya ang kamay, akala ni Balmo na si Ara ang kanyang kalaguyo. Nang alisin ni Manso ang mga guwantes at inilabas ang baril, dumating si Eiraw at nakita siya. Agad niyang kinuha ang award ni Balmo at naghanda itong ihampas sa kanya, ngunit napatigil siya nang marinig niyang sinabi ni Balmo na mahal siya nito. Nag-init ang ulo ni Manso at nagsimula siyang magsigaw kay Balmo na hindi nito pinapansin ang asawa at hindi tinatanggap ang ideya ni Eiraw na maghanap ng ibang trabaho. Habang umiiyak, sinabi ni Balmo na isa siyang engineer at nararapat lang sa kanya ang mas mataas na posisyon, at hindi siya pwedeng magbuhat ng mga kahon dahil masakit ang kanyang likod. Naging tanga ang paliwanag na yun para kay Eiraw, kaya't nakisali siya sa argumento at nagulat si Manso, dahilan para aksidenteng matamaan ni Manso si Balmo sa balikat gamit ang baril. Nagtangkang hampasin ni Eiraw si Manso gamit ang award, kaya't nahulog ang baril. Nagsimula ang kaguluhan habang sabay-sabay silang nakipaglaban para sa armas. Habang sinusubukang pigilan ni Eiraw si Manso, nakuha ni Balmo ang baril at itinutok ito sa kanila. Ngunit mabilis na tinadyakan ni Manso si Eiraw upang matambas si Balmo. Nagsimula ulit ang laban hanggang sa maaga ni Eiraw ang baril. Isang aksidenteng putok ang nangyari at tumakas si Manso, takot na takot. Sinundan siya ni Balmo, pero paglabas niya ng bahay, nabaril siya ni Eiraw. Nang mamatay si Balmo, ipinagpatuloy ni Eiraw ang pagsunod kay Manso habang pabugso-bugso itong nagpapaputok. Nakapasok si Manso sa kotse at nakatakas. Sa gasolinahan, napansin niyang halos wala na siyang gasolina, kaya tumigil siya upang mag-refill. Habang nagsusukli, natanggap niya ang 10 missed calls mula kay Miri, kaya tinawagan niya itong balik pero hindi siya sinagot. Tinawagan niya ang mga anak nila, at nang tanungin sila kung nasaan si Miri, sinabi nilang narinig nilang sinabi ni Miri, ang tatay niyo ang magbabayad nito. Doon lang niya naisip na nakalimutan nila ang isang costume party na dapat nilang pinuntahan. Samantalang si Miri ay nagpunta sa party kasama si Jinho, na kahit natutunan pa ang paborito niyang sayaw. Pagdating ni Manso sa party, sobrang sakit ang nararamdaman niyang makita ang asawa niyang sumasayaw kasama ang ibang lalaki. Naglakad siya papunta sa kanila, at nakita siya ni Miri. Pero hindi siya pinansin ng asawa hanggang sa umalis siya. Pagkatapos, bumalik si Manso sa bahay ni Balmo. Habang abala si Eiraw sa lover niyang si Balmo, inilibing ni Manso ang katawan at kinuha ang baril. Nang gabing yun, dumating si Miri sa bahay at natagpuan si Manso na naghuhukay sa kanyang mga drawers para alamin kung anong underwear ang ginamit niya, at inakusahan siya ng pagtulog kay Jinho. Tinulak niya si Miri para amuyin ang kanyang mga panty, kaya tinadyakan siya ni Miri. Napansin niyang lasing na si Manso at pinaalalahanan siya na isang dating adik, na hindi uminom sa loob ng 9 na taon. Noong mga panahon ng kanyang pagkakalulong, sinaktan ni Manso si Sayon. Binigyan siya ni Miri ng kanyang mga panty at sinigawan siya ng hindi mo ako pinapaniwalaan. Isang tahimik na gabi ang nagsisilbing simula ng bangungot ng subukan ni Manso na kumbinsihin si Miri na magtulungan sila sa gitna ng pinagdaraanan ng pamilya. Pero agad siyang kinumpronte ni Miri dahil napapansin niyang palihim na siya nitong mga huling araw at palaging gamit ang bagong kotse, hanggang sa mapagbintangan siyang may ibang babae. Mariing itinanggi ni Manso at idinahilan ng isang job interview bago siya umalis na may kasamang kahihiyan matapos masagi ang sarili niyang mukha. Kinabukasan ay sinimulan niyang sundan si Shijo na nagtatrabaho sa isang shoe store para masuportahan ang anak habang naghahanap ng mas maayos na trabaho. Nang dumalaw ang anak ni Shijo para humingi ng pera ay nainis ang isang customer at umalis na walang binili. Kitang-kita kung gaano kasipag si Shijo kaya nakaramdam ng konsensya si Manso.
at nang mapagkamalan siyang customer ay bigla niyang sinabi na bibili siya ng sapatos para sa anak ni Shijo, nauwi ang usapan nila sa pagmamahal sa papel, bigat ng pagiging unemployed, at hirap ng pagpapalaki ng batang matigas ang ulo. Nagpaalam si Manso na babalik matapos ipasukat ang sapatos sa bata. Pagsapit ng gabi ay nagkunwari siyang nasiraan ng kotse sa gilid ng kalsada at nang madaanan siya ni Shijo ay tumigil ito para tumulong. Sinabi ni Manso na hindi na siya nakabalik sa tindahan dahil mahal ang towang at kapos siya sa pera. Bahagi iyon ng plano dahil nabasa niya sa resume ni Shijo ang karanasan nito sa pag-aayos ng makina. Habang sinusuri ni Shijo ang makina ay biglang tinutukan siya ni Manso ng baril at tinakpan ang mukha nito para hindi niya makita ang konsensya. Nagtangka tumakas si Shijo pero agad siyang binaril at pinatay. Itinago ni Manso ang bangkay sa trunk, kinuha ang dashcam ng kotse ni Shijo at umalis na hindi na malayang naiwan ang bala sa lupa. Habang bumubuhos ang ulan ay palihim na lumabas si Sean at nakipagkita kay Gianho na kabisado ang password ng tindahan ng kanyang ama. Ninakaw nila ang ilang cellphone para ibenta sana ngunit hinabol sila ng pulis kaya naghiwalay sila at si Gianho ang hinabol habang ligtas na nakauwi si Sean. Sa isang iglap na parang may masamang mangyayari, dumating si Manso at agad niyang nakita ang bisikleta ni Sean na balot ng putik. Inusag lang niya ito at nagsimulang maghukay ng lupa pero sobrang pagod na siya kaya nakatulog siya at hindi na naibaon ang bangkay. Kinabukasan dumating ang mga pulis para umaresto at napansin ni Manso na sumisilip ang damit ni Shijo mula sa trunk kaya dali-dali siyang pumwesto sa tabi ng sasakyan para takpan ito. Ngayon napilitan ng buong pamilya na bumiyahe papuntang presinto na may bangkay pa rin sa loob ng trunk. Sa istasyon, pinayuhan ni Manso si Sean na isisi kay Jano ang lahat at sinabing tinulak lang siya nito para magawa ang krimen, sabay talumpati tungkol sa pagprotekta sa pamilya. Binaliwala niya si Sean nang subukan nitong aminin na siya ang nag-isip ng ideya ng pagnanakaw, samantala si Miri ay nagpunta sa banyo at tinanggal ang bra niya. Pagkatapos kinausap niya si OneNote para kumbinsihin huwag magsampa ng kaso, sinasadya niyang ilihis ang atensyon nito habang litaw ang dibdib niya sa sweater. Maya-maya sumali rin si Manso sa usapan at halatang nadismaya si Mia nang makita siyang naninigarilyo na naman. Kinausap ni Manso ang mga pulis at ibinunyag na si Jano ay kalahati lang ng mga security camera ang pinatay at may footage na si Wo ay nagdadala ng mga karelasyon sa music store. Sinabi niyang kapag hindi ibinaba ang kaso ay malalaman ng asawa ni Wo ang lahat ng pagtataksil. Nagalit ng husto si Wen at muntik nang suntukin si Manso pero pinigilan siya ni Miri. Sinabi ni Manso kay Wen na hindi niya ibebenta ang bahay at umalis ang mag-asawa. Paglaon sa kwarto ni Sean, natagpuan ni Manso ang mga ninakaw na cellphone at ilang sigarilyo. Ibinigay niya ang mga cellphone kay Miri pero itinago ang sigarilyo sa bulsa niya. Magkasama nilang ibinaon ang mga cellphone sa butas na hinukay ni Manso kanina na akala ni Miri ay para sa halaman. Nang makalaya si Sean ng walang kaso, ibinalik ni Manso ang sigarilyo sa kanya para magmukha siyang cool na ama. Kinagabihan tinakpan ni Manso ang mga dingding ng greenhouse at inilabas ang chainsaw niya. Balak niyang putulin ang katawan ni Shijo. Sa parehong oras umakyat si Sean sa bubong para manigarilyo ng palihim. Dahil hindi pa tapos ang kisame ng greenhouse ay nakita niya ang ama niyang inaasikaso ang bangkay. Matapos ang matinding pag-aalinlangan ay hindi naglakas loob si Manso na magputol kaya ginamit na lang niya ang espesyal niyang garden rope para atali si Shijo na parang bola. Ipinasok ito sa bag at ibinaon sa hardin saka tinaniman ng bagong halaman sa ibabaw. Makalipas ang ilang panahon, dalawang detektive ang dumating sa bahay ni Manso dahil iniimbestigahan nila ang pagkawala ni Shijo at Beyond Mo. Magkilala ang dalawang lalaking ito at sila ang top choice para sa posisyon sa paper company, kaya naging kainahinala sa mga pulis ang iba pang aplikante. Nagkunwari si Manso na hindi niya kailanman nakita ang mga ito. Ngunit napansin ng mga detective na binabanggit niya ang mga ito na para bang patay na, kahit na pagkawala lamang ang kanilang nabanggit. Natagpuan din ng mga detective ang basyo ng bala at sinabi nilang galing ito sa North Korea, na narinig ni Mir. Pagkalipas ng ilang gabi, napansin ni Miri na kakaiba ang kilos ni Man at tinakat niya ito hanggang sa ibahagi nito ang kanyang nakita. Musika, pagkatapos nito, sinuri ni Miri ang memorial at natagpuan ang laruan na baril. Sa matinding kaba, dali-dali siyang tumakbo sa hardin at hinukay ang ilalim ng puno hanggang sa matagpuan niya ang bangkay. Samantala, masayang nagmamaneho si Cyan Chol sa kalsada nang biglang may lumitaw sa harap ng kanyang sasakyan. Agad niyang napreno at natuklasan niyang si Manso pala yun, na nagsabing matagal na niyang pinapanood ang kanyang mga video at isa siyang tagahanga.
Musika, ipinakita ni Manso ang isang bote at inanyayahan siyang uminom, kaya nagtungo sila sa bahay ni Sean Cho. Paulit-ulit na pinupuno ni Manso ang baso ni Cho para malasing ito, habang kunwari lang siyang umiinom at palihim na itinatapon ang laman ng sarili niyang baso sa ilalim ng mesa. Nang magsimulang magreklamo si Sean Cho tungkol sa kanyang trabaho, inamin niyang sobra ang kanyang workload at nais niyang magkaroon ng ibang manager. Natuwa si Manso at kinumbinsi siyang kausapin ang kanyang mga boss para kunin siya, at nangakong magiging mahusay silang magka-team. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan at nagkomento si Manso tungkol sa magarang bahay ni Cyan Cho, pabirong sinasabing baka nagbubulsa ito ng pera ng kumpanya. Dahil dito, naging sobrang tensyonado at seryoso si Cho. Musika, kaya kinuha ni Manso ang kanyang baril, iniisip na tapos na ang lahat. Ngunit naglabas lamang si Sean Cho ng mas maraming beer at pinilit si Manso na uminom. Dahil sa lamig ng beer, hindi na niya matiis ang sakit ng ngipin. Kaya si Manso, musika, ay kumuha ng sipit at binunot ang nabubulok ng ngipin. Pagkatapos nito, lumabas ang dalawa upang magsaya sa isang bonfire. Sinamantala ni Manso ang pagkakataon upang patumbahin si Chul at ilibing siya sa likod bahay, na nakalitaw ang ulo. Sa sandaling yun, nakatanggap siya ng video call mula kay Miri, ngunit audio lamang ang kanyang binuksan at nagkunwaring nasa isang meeting siya para sa isang posibleng trabaho. Sinabi ni Miri sa kanya na kung kailangan niyang gumawa ng masama, gagawin niya yun kasama niya. Biglang nagising si Sean Cho, kaya sinabi ni Manso sa kanyang asawa na huwag mag-alala bago ibinaba ang tawag. Pagkatapos, ipinasok ni Manso ang isang imbyudo sa bibig ni Sean Cho at sinimulang itulak dito ang dinurog na mga hotdog. Nagbuhos din siya ng alak sa imbyudo. Pagkatapos ay binalot niya ng plastic wrap ang ulo ni Sean Cho upang masuffocate siya. Makalipas ang ilang minuto, inalis ni Manso ang katawan at tinabyunan ang hukay. Sinisigurong ikalat ang ilang dahon upang matakpan ang lugar. Pagkatapos ay nilinis niya ang bahay at inilagay ang katawan sa isang upuan, iniwang may baso at bote sa tabi upang magmukhang aksidenteng nabulunan si Chul sa kanyang inumin. Sa bahay, si Sean ay nagkakaroon ng kakaibang bangungot tungkol sa kanyang ama na gumagawa ng mga kakaibang bagay sa greenhouse. Ginaisang siya ni Miri at sinabi na nagkatay lang si Manso ng baboy para gawing pataba sa hardin, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Kinaumagahan, umuwi si Manso at sinabi kay Mi na naging maayos ang interview. Ipinakita niya na sa wakas ay natanggal na ang kanyang ngipin at sinubukan siyang yakapin, ngunit umiwas siya. Gayunpaman, niyakap pa rin siya ni Manso at humingi ng 1 minuto lamang, kaya nagsimula siyang magbilang pababa. Sa huli, sumuko rin siya at niyakap siya pabalik, umiiyak dahil tapos na rin sa wakas ang lahat. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon si Manso ng isang napakatagumpay na interview para sa posisyon ni Sean Cho at nalaman niyang tinatanggal ng kumpanya ang natitirang mga empleyado upang palitan sila ng mga makina. Samantala, nakuha muli ni Mir ang mga aso at nabayaran ang bahay. Nang muling bumisita ang mga detective, sinabi nila kay Mano na hindi na siya isang suspect. Lumalabas na napakahusay umarte ni Ara bilang nagdadalamhating byuda, kaya napaniwala niya ang mga pulis na si Bolmo ay may ilegal na baril at palagi niyang sinisiraan si Shijo dahil magkaribal sila sa negosyo. Pinili pa niya ang tamang baril mula sa serye ng mga larawan, musika. Ngayon, naniniwala ang pulisya na si Bolmo ang pumatay kay Shijo at tumakas dala ang baril. Sa kanyang unang araw sa trabaho, pumasok si Manso sa isang bakanteng pabrika, kaya ipinagdiwang niya ang kanyang tagumpay at nakinig ng musika habang binabantayan ang mga makina. Siguraduhin mag-subscribe at i-on ang notifications upang makapanood ka pa ng mas maraming ganitong video. Salamat sa panunood.